Pilipinas ay may mayamang kasaysayan. Iba't ibang pook ang nakasaksi sa mga emosyon at damdamin ng mga bayaning Pilipino. Tayo ngayon ay nasa simbahan ng Baraswain kung saan isinilang ang unang Republika ng Pilipinas, ang kauna-unahan sa Asya. Natunghayan natin kung ano ang hirap na pinagdaanan ng ating mga ninuno sa panahon ng kolonyalismo ng mga Espanyol. Sa loob ng 333 taon, hawak sa leeg ang mga Pilipino ng walang kalayaang ipahayag ang kanilang saloobin at walang pagkakapantay-pantay sa mata ng batas sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol. Sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo ay nakamtan natin ang ating kasarinlan noong 12 ng Hunyo 1898. Ngunit ang naranasang paglaya ay pansamantala lamang. Tayo ngayon ay papasok sa susunod na yugto ng mga mananakop. Ating pasukin ang maaksyong mundo ng araling panlipunan. Isa sa kapansin-pansing problema ng kahit na anumang bansa sa mundo ay ang suliranin sa paggamit ng iligal na droga o mga ipinagbabawal na gamot. Alam ba ninyong halos karamihan sa nangyayaring krimen sa ating bansa ay dahil sa mga taong lulong sa droga? Kung nais natin ang katahimikan at katiwasayan sa ating komunidad, kailangang iwasan at huwag gumamit ng iligal na droga. Masama ito sa ating isip at katawan. Kung may kakilala kayong lulong na dito, mas makatutulong sa kanila kung i-report ang ating nalalaman sa barangay o kapulisan para sila ay matulungan at mabigyan ng counseling. May programa ang ating pamahalaan na tinatawag na Oplan Sagip dahil biktima din sila ng mga sitwasyon. Huwag nating husgahan ang isang taong nalulong sa droga dahil maaaring may malalim na dahilan kung bakit sila naging addict. Tungkulin natin lahat na tulungan ang isa't isa para magkaroon ng payapang komunidad. Labanan natin ang droga. Tulungan ang mga taong nalulung dito na magbago. Kailangan nila tayo. Pag-unawa, respeto, at pagmamalasakit ang maibibigay natin sa kanila para matanggap nila sa kanilang mga sarili na sila ay nagkamali. Tandaan natin na ang bawat pagkakamali ay maitatama kung pipiliin natin ang daan ng pagbabago. Gayahin mo ako. Kumuha ka ng papel at isulat ang bilang 1 hanggang 5. Tukuyin ang tamang gawain para makaiwas ang kabataan sa paggamit ng iligal na droga. Lagyan mo ng check ang bilang ng tamang sagot. Unang bilang, maglaro ng iba't ibang sports. Pangalawang bilang, gawing abala ang sarili sa pagtulong sa barangay. Pangatlong bilang, subukan ang paninigarilyo at alak. Pang-apat na bilang, maglaro at matuto ng sugal. Pang-5 bilang, linangin at pag-usayin ang mga talento. Ang tamang sagot natin ay bilang 1, 2 at 5. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Tandaan, ang mga ginagawa natin sa kasalukuyan ay may malaking epekto sa ating ugalit kalusugan. Kung tayo ay nagiging addict sa isang gawain gaya ng pagkababad sa online games o computer games, paninigarilyo sa murang edad, pag-inom ng alak at iba pa na maaaring makasama sa atin ay isang hudyat ng adiksyon. Matuto tayong pahalagahan at isipin ang mga taong nakapaligid sa atin, lalo na ang ating pamilya, sapagkat ayaw nila tayong mapasama o mapariwara. Tayo ay may mga batas na kailangang sundin at proprotekta sa ating mga karapatan. Ngunit, pakaisipin natin na kung tayo ay gagawa ng maling kilos, gaya ng pagkalulong sa droga, ay maaari tayong hulihin ng mga alagad ng batas at maparusahan. Ang batas ay nagbibigay direksyon sa isang bansa upang maging proteksyon ng mga mamamayan. Ito rin ang naging sandigan at naisip noon ni General Emilio Aguinaldo kung kaya't nabuo
ang konstitusyon ng Malolos ang naging dahilan kung bakit tayo ay naging isang republikang bansa. Nagbalik sa Pilipinas si General Emilio Aguinaldo mula sa pagkakatapon nito sa Hong Kong bilang bahagi ng kasunduan sa Biak na Bato. Siya ay nakumbinsi ni Commodore George D.B. at sinabing tutulungan ng mga Amerikano ang mga Pilipino para lumaya sa mga Espanyol. Maluwag itong tinanggap ni Emilio Aguinaldo at pinagkatiwalaan ang mga Amerikano. Ngunit sa likod ng pagtulong na ito ay mayroon palang ibang nais at balak ang mga Amerikano. Utak ang labanan, pagtitiwala ang usapan, ang mapagpaniwala ay tiyak na madadaya. Uso na noon ang mga tuso kaya masasabi nating nadaya o naloko si General Emilio Aguinaldo. Tara at balikan natin ang ating kasaysayan upang malaman kung ano ang panlolokong ito. Nag-usap sa Singapore si General Emilio Aguinaldo at Consul Spencer Pratt at nangakong tutulungan nila na lumaya ang Pilipinas mula sa mga Espanyol. Nagkasundo rin sina Commodore George Dewey at Emilio Aguinaldo na tutulungan ng plotang Amerikano na pabagsakin ang hukbo ng mga Espanyol. Mga pangakong ubod ng ganda dahil malalasap na ng Pilipinas ang kalayaan. Ito ay pinaniwalaan ni General Emilio Aguinaldo. Sa naganap na labanan sa Look ng Maynila, pinasabog at pinalubog ng mga makabagong sasakyang pandigma ng Amerika ang plotang Espanyol sa pamumuno ni Patricio Montojo. Natalo ang mga Espanyol sa labanan. Sumuko sila at hindi na nanlaban. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino. Lubos ang kanilang pasasalamat sa mga Amerikano dahil nakita nila ang kabutihan nito sa pagtulong para makamit ang pagiging malaya. Dahil sa pangyayaring ito, inihayag ni Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo, 1898. Nangyari na ba sa inyo ang maloko ng inyong kapwa? Yung akala mo ay mabuti siya pero may sungay palang itinatago. Ganyan ko iuugnay ang nangyaring labanan sa Look ng Maynila o Battle of Manila Bay. Sapagkat ito ay isang huwad o peking labanan. Alam ba ninyong nagkaroon na ng usapan ang Estados Unidos at Espanya at ibinebenta na ang Pilipinas sa kamay ng bagong mananakop? Nakakalungkot, di ba? Kung minsan, nakakapahamak din ang pagiging sobrang bait at mapagkatiwala. Ganyan ang nangyari kay General Emilio Aguinaldo. Ganyan ang nangyari sa mga Pilipino. Tuso ang bagong mananakop. Tara at balikan natin ang kwento ko. Nabalitaan ni General Emilio Aguinaldo na magkakaroon ng pulong ang Estados Unidos at Espanya sa Paris, France. Isa sa magiging usapan dito ay kung ano ang mangyayari sa mga kolonya ng Espanya gaya ng Cuba, Puerto Rico, Guam at Pilipinas. Agad niyang inutusan si Felipe Agoncillo na maging kinatawan ng Pilipinas at pumunta ng Paris para mapakinggan ng mga Amerikano at Espanyol. Samantala, binuo kaagad ni Emilio Aguinaldo ang kanyang miyembro ng gabinete. Ayon na rin sa mungkahi ng kanyang punong tagapayo na si Apolinario Mabini. Ipinaalala nito kay Emilio Aguinaldo na kailangang magkaroon ng isang konstitusyon ang Pilipinas na kikilalanin ng ibang bansa ang kanyang soberanya o ganap na kalayaan. Teka, ano nga ba ang konstitusyon? Bakit mahalagang mayroon nito ang isang bansa? Tandaan natin na ang konstitusyon ay ang pinakamataas na batas kung saan ipinapakita nito ang kakayahang pamumuno ng isang malayang bansa. Dito nakikilala ang kanyang ganap na soberanya. Sa panahon noon ng kolonyalismo ng Espanya, hindi natin masasabi na isa tayong bansa sapagkat wala pa tayong konstitusyon at soberanya dahil nasa pagkakaalipin pa rin tayo ng mga mananakop na Espanyol. Yun ang dahilan kung bakit itinulak ni General Emilio Aguinaldo ang pagkakaroon natin ng konstitusyon dahil nakamit na natin ang ating kasarinlan. Tara't bumalik tayo sa huling bahagi ng aking kwento. Buo ang loob ni General Emilio Aguinaldo sa pagtatatag ng pamahalang republika sa tulong ng kanyang punong tagapayo na si Apolinario Mabini. Noong 15 ng Setyembre 1898, ay nagtungo sila sa simbahan ng Baraswain, Bulacan.
at itinatag ang Kongreso ng Malolos. Ang kongresong ito ang naatasang gumawa ng saligang batas o konstitusyon na magiging gabay ng taong bayan, gabay ng mga pinuno o lider, at gabay ng Pilipinas bilang isang malayang bansa. Si General Emilio Aguinaldo ang hinirang ng Kongreso bilang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Dahil sa pangyayaring ito, dito ipinagtibay ang nilalaman ng konstitusyon ng Malolos. Una, ang pagkilala sa Republika ng Pilipinas. Ikalawa, ang probisyon tungkol sa kapangyarihan ng ehekutibo, lehislatura at hukuman. Ikatlo, ang paghihiwalay ng simbahan at estado. At ikaapat, ang pagkilala sa karapatan ng bawat tao at karapatang pambansa. Sa kabilang banda, nilagdaan na ang kasunduan sa Paris at ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa halagang $20 milyong sa kamay ng bagong mananakop. Grabe ang pinagdaanan ni Pangulong Emilio Aguinaldo, di ba? Siya ay nagtiwala, naniwala at umasa. Ngunit sa bandang huli ay tinuklaw ng inaakala niyang mga kaibigan. Ganon ka din ba? Paasa? Basta, ito ang inyong tatandaan. Ang pakikipagkaibigan ay kinakailangang totoo. Ang pakikipagkaibigan ay bukas sa puso at walang hinihintay na kapalit. Ang aral na itinuro sa atin sa pangyayaring ito ng ating kasaysayan ay kailangan nating matuto tayong maging mapagmatsyag kung totoo ba o hindi ang isang tao sa atin. Mas mainam ang pagkakaroon ng kaunting kaibigan, ngunit tapat at totoo, kaysa naman sa napakarami nga, ngunit sila ay nandyan lamang kung mayroon silang kailangan. Kaya, huwag maging plastic. Maging tapat at totoo. Pahalagahan ang samahan at pagkakaibigan dahil wala yang katumbas na presyo.